For by your words you will be justified. By your words you will be condemned. You want to condemn yourself? Say it! Amen ba? Kahit nakita mo na. Oh. Tignan niyo si Job. Ano ang problema ni Job? Si Job, number one, kulang sa knowledge about kay Jesus. Number 2, laging sin conscious. Number 3, laging takot. Number 1, si Job ay lagi walang alam sa Diyos. Kaya mahalaga ho, pag wala kang alam, tapos sinasabi mo po sa sarili mo, basta ako, 2 beses lang ako magsisimba sa loob ng 1 buwan, bahala ka. Nilalagay mo yung sarili mo sa danger. You're putting yourself in danger. O, tingnan niyo si Job. Ang Job, tingin, Job chapter 1 hanggang 42. Okay? 42 chapters. Dito po sa ending, chapter 42, dito lang na-realize ni Job. I have heard of you by the hearing of the ear. Lord, napapakinggan lang kita by the hearing of the ear. But now my eyes see you, therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Sa Message translation, Lord, ina-admit ko, nabuhay ako ng chapter 1 hanggang chapter 41 by rumors. Tingnan niyo po, maraming Christian nabubuhay lang. Kasi sinabi nito. Sabi daw, pag umalis, iikot yung plato para may Diyos naman. Sabi daw na, huwag wawalis. Sabi ganito, sabi ganyan. Yung Diyos daw, yung gano'n daw yung Diyos. Yung gano'n, puro chismis. Sabi niya, Lord, I admit once I live by rumors of you. Now I have it all firsthand from my own eyes and ears. I'm sorry, Lord, forgive me. I'll never do that again. I promise. I'll never again live on crush of hearsay, crumbs of rumor. Nakita niyo si Job? Na-realize siya lang, kaya yung chapter 1 hanggang 41, all based on rumors. Yung buhay pananampalataya niya is based on rumors, not based on the knowledge of God. Puro chismis, puro salita-salita, sabi-sabi. Nakausap si kumare. Uy, Mare, sabi daw ng matatanda sa akin, ay, ganun ba? Yun ka naman, naniwala ka naman. May isang kumpare, uy, Mare, ganito daw. Ayun ba? Ayan na, litong-lito ka na. Tapos, absent ka pa ng absent every Sunday. So, hindi mo naririnig yung tinuturo ni Pastor. You live on rumors. Kaya sabi niya, Lord, sorry ha. Nag-sorry siya at the end of his chapter. So, tingin kayo, ibig sabihin, from chapter 1 hanggang chapter 41, paniniwala ni Job based on rumors. Kaya meron siyang takot, sin conscious siya, at wala siyang alam. Sabi sa Tagalog, narinig kita sa pakikinig ng chismis. Ngunit ngayon, nakita ka na ng aking mata. Kaya ako ay namumuhi sa sarili ko. Bakit naman kasi nabuhay pa ako sa mga sabi-sabi? Nagsisisi ako sa alabok at mga abok. Naintindihan nyo? Now, let's go sa buhay ni Job. Tignan nyo ha, buhay niya. Dito niya palang na-realize. Pinakita ko sa inyo. Sambong kwento ni Job. Oh, number 1. Oh, ito po. Tignan nyo si Job kung gaano siya hindi niya alam ang Diyos. Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal nung nabalitaan niya na may nangyari sa mga anak niya. Inahitan ng kanyang ulo, nagpaterepa sa lupa at sumamba. Sinabi niya. Ulit, basahin nyo. Sinabi niya. Ulit. Sinabi niya. Basa. Sinabi niya. Sinabi ni Job. Ano sinabi ni Job? Basa. Ako muna. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Tama ba, hubad? Tayo lumabas sa sinapupunan ng nanay? Tama.
At hubad akong babalik doon. Pag bumalik ka ba, hubad? Mali. May hubad ka ba nilagay ko sa katawan? Ayan ang sinasabi ko eh. Nung nilagay ka sa katawan, hubad, pambira, di kita sisilipin doon. Mamasok ka ako. Di ba mali? Hindi sa literal, nililiteral kong akin. Hubad akong pinanganak. O tama ba, nung pinanganak tayo, hubad. Bakit nakalamping ba tayo nung... Kaya nga alam ng doktor eh, Mister, ang anak nyo, kasi may putotoy, lalaki po. Kasi hubad, right? Oh. Tignan nyo mali. Ang Panginoon ang nagbigay. Tama. At ang Panginoon ang bumabawi. Tama ba? Mali. Kita mo mali. Sabi ko nga sa chapter 1 hanggang chapter 41, mali ang pagkakaintindi niya. Wala siyang knowledge sa Diyos. Ang Panginoon, bigay lang ng bigay. Hindi bumabawi yan. Sabi, para ang Diyos, turuan ka. Para matuto ka na matakot sa Diyos o rumispeto sa Diyos, sumamba sa Diyos, lalagyan ka ng sakit. Ganun. Yung Diyos nag-alis ng sakit at nagbalik ng sakit. Kita mo ang alam ng mundo. Pag may sakit sa mga, kapatid, okay lang yan. Baka pagtuturo lang sa ng Diyos, tinuturuan mo. Yung Diyos na namatay at kinuha yung sakit at karamdaman, babalik sa iyo ulit para turuan ka. Hindi yung Diyos. Amen ba? Kayo ba, anak, tatay? Yung anak nyo, sobrang likot, sobrang kulit. Gusto yung pumundo, di ba? Yung likot, super talaga. Kaaawat mo na pupunta na nga sa kalsada eh. Kaya ang gagawin mo, lalagyan mo ng sakit para pumundo lang. Anong klaseng tatay yan? Mali o tama? Mali. Kaya nga, inuna ko sa inyo lahat ng pagkakaintindi niyo sa Diyos, mali. Tingnan niyo po. Then, sabi ng asawa ni Job, pati yung asawa niya, pag mali yung asawa mo, mali ka rin. Hindi po, tama ako eh. Yung asawa mo, tama ba? O di mali yung asawa mo. Pero inuunawa mo siya, kaya mali siya, mali ka na rin. Ulit. Tama ka, di ba? Makinig, mga asawang lalaki. Di ba tama ka? Mali yung asawa mo. Dahil mahal yung asawa mo, inunawa mo siya. So, mali ka na rin. Sinacrifice mo yung tama sa mali. Kapag yung mga asawa nyo, sinasabi, sabi mo, mahal kita, pero ito yung totoo. Pipilit ko to. Ganon, ang tunay na nagmamahal. Kung pinabayaan mo siya sa mali, kasi mahal mo siya, mali ka rin. Naintindihan niya ba? Pareho kayong mali. Nagpapakamal, tama ka, pero mali ka rin. Naintindihan nyo, yung mga may asawa, yung mga mag-asawa, tama ba na lagi kayo nagsisimba? Tama ba na ikaw nagsisimba, yung asawa mo hindi? Kahit hindi siya magsimba, sabi, okay yan, hindi yan gusto mo. Pero sinasabi, ito yung dapat. Bahala ka. Hindi ako susunod sa gusto mo. Hello? Nandiyan po ba kayo? Huwag niyo isipin maghihiwalay kayo. Pag nilalaban mo yung katotohanan ang magpapalaya sa inyo, hindi maghihiwalay sa inyo. Mali pa rin, pati pag-iintindi. Di ba? Mali pa rin. Pag nilalaban mo yung tama, that's the power to unite you, not to separate you. I'm not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power. Huwag kayong matakot sabihin, tumayo sa katotohanan, kasi yan lang ang kapangyarihan ng Diyos. Kung umilis na dito yung mag-asawa, ayun nandito eh, tawa ng tawa, nung sinabi ko mag-asawa, nawala. Naiintindihan niyo ba? Tingin, sabi ng asawa ni Job. Ano ba? Tapat ka pa rin ba sa
yung Diyos? Wag. Tapat ba si Job? Tapat ba si Job? Hindi. Hindi siya tapat. His lack of knowledge. Pati yung pag-iintindi ng asawa niya, tingin niya tapat si Job. Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya nang mamatay ka na. Mas malala yung asawa. Oh, verse 10. Sumagot si Job. Oh, tingin na, testing natin ha. Nagsalita ka ng walang kabuluhan. Sabi, ikaw naman, ang sinasabi mo, walang kapararakan. Oh, mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos? Hindi ba pati yung masama? Tama ba si Job? Mali na naman, di ba? Lahat mabubuti. Wala akong masama. Kita mo ang pagkakaintindi niya, yung mabuti at yung masama galing sa Diyos. Kaya pag binigyan ka ng mabuti, salamat ka sa Diyos. Kung nakakaranas ka ng masama, salamat ka sa Diyos kasi lahat yung galing sa Diyos. Tama ba si Job? Mali! Mali na naman. Anong sabi? Anong sabi ni James? Do not be deceived, my beloved brethren. Huwag kayong maalis sa katotohanan. Lahat ng good gift, every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Medyo hindi natin naiintindihan ng konti. Dito natin sa Amplified. Do not be misled, my beloved brethren. Every good gift and every perfect, free, large, full. Pag nagbigay ang Diyos, free, damo, gift. Ulit. Pag nagbigay ang Diyos, sabihin nyo, 1, 2, 3, damo, gift. Ibig sabihin, talagang dami. Sabihin nyo, damo, gift. 1, 2, 3. Damo, gift. Yun ang ibig sabihin. Come down from the Father of all that gives light, in the shining of whom there can be no variation, rising or receding, or shadow cast by His turning as in eclipse. Ibig sabihin, hindi yung Diyos, hindi pa bago-bago ng isip. Pag masama ka, babawiin ka. Pag mabuti ka, ibabalik sa iyo. Yung Diyos, hindi laban, bawi, laban, bawi. Hindi ganun ang Diyos. Yung Diyos, bigay ng bigay, ubos, pati paratot mong habla, bigay pa rin, kahit masama ka. Yun ang Diyos. Huwag mong ipahin yung ugali ng Diyos. For God so loved the sinful world, He gives the best, whom He gave, Himself, His Son. Amen. Hindi ko kayo marinig. Faith is saying, Amen, Amen, Amen. Come on. Say it. Nakapikit ka na, hindi pa nag-amen. Sa Tagalog, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama na mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ang pagbabago. Si Jesus ay di nagbaba. Si Jesus ay habang buhay. Hindi nyo alam, habang buhay, magpakailan pa man. Amen. Pag nagbigay siya, damo, gift. Kaya hindi ka nagpipray. Alam niyo, hindi po ako nagpipray ng ito, Panginoon, pagpalain mo po ang mga taga-GCC. Hindi, sabi ko, Lord, salamat sa pagpapala mo sa mga GCC. Magiging mga thousandaire, millionaire, billionaire. Ganyan po mga deklarasyon ko sa inyo. Di bali, kahit konti lang, basta makakain lang, makatawid lang. Saan? Makatawid saan? Makatawid sa gutom. My goodness! Ano mga salita?
Amen ba? Oh, nakita niyo si Job? Nakita niyo si Job? Akala natin, pag ganun ang trato natin sa sarili natin, awang-awa si Lord sa iyo. Talagang awang-awa, kaya lang wala akong magagawa. It seems wala talagang magagawa. O, tingin. So, it was when the days of feasting. So, lack of knowledge. Si Job, right? Ulit, lack of knowledge. Kaya kayo, iniiyaya ko kayo lagi dito, mag-church, mag-enroll sa discipleship, maglagay ng Bible study sa mga bahay nyo. Ang purpose niyan, magkaroon kayo ng knowledge patungkol kay Jesus para si Satanas hindi maka-score sa pamilya nyo. Kayo pa ang kayo pa ang ayaw. Di ba ayaw nyo ng protection nyo kay Jesus. Wala kaming magagawa. Si pastor, wala akong magagawa. Pero ginagawa ko yung dapat gawin para sa protection nyo, pagpapala nyo. Kung ayaw nyo, it's your choice. Walang sisihan, ha? Walang sisihan. Tingin kayo sa akin. Ang purpose ng ginagawa natin, Bible study, Sunday service, discipleship, for you to have knowledge. Ngayon, pag ayaw nyo, wala pong sisihan. Oh, tingnan nyo to. So, lack of knowledge, number 1. Tingnan nyo to. Sin conscious. Si Job, sin conscious. So, it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them, his children. And he would rise early in the morning, offer burnt offerings according to the number of them all. For Job, basa. Basa uli. Oh, eto na naman. Anong sinabi ni Job? It may be that my sons have sinned. Oh, sin conscious. And curse God in their hearts. Thus Job did regularly. Every day, every week, every month, every year. Anong consciousness ni Job? He is always saying, sin, 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 sin. Baka nagkasala yung mga anak ko. Baka nagkasala yung mga anak ko. Baka nagkasala yung mga anak ko. Sin conscious. Sapagkat sinabi ni Job, baka nagkasala yung mga anak ko. Kaya mag-o-offer ako ng sacrifice. Mag-o-offer ako ng burnt offering. Palaging ginagawa ni Job. Sinabi ni Job, palaging nag-o-offer. Palaging sin conscious si Job. Tingnan niyo po, sabi ng Romans 3:19-20, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law, Job is so conscious of the law, sacrifice. That's why he is so conscious of sin. Amen. Sabi ng verse, Romans 4:6-8, just as David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven, whose sins are covered, whose sin will not impute. So, pag nakay Jesus ka, your sins are forgiven. Pag nakay Jesus ka, your sins are covered. Pag nakay Jesus ka, your sin, even when you do sin and when you have sin, sala wala, but walang hindi magkakasala, hindi ibibilang sa'yo. Your sins in Christ are forgiven. Your sin in Christ are covered. Your sin in Christ will not be imputed to you. Amen ba? So pag nakikita mo, don't look at, hindi yung, ayoko na, ganito na talaga eh. Nag-away kayo, ng misis mo, o ng mister mo, nagkasagutan kayo. Tapos nagka-problema, may ganito. Kaya nangyayari ito, ganito ang buhay natin eh. Hindi na ako magsisiba. Hindi ako naman dyan. Kasi, hindi, pag ganun, hindi. Kahit ganito tayo, our sins are forgiven. Our sins will never be. You're forgiven conscious. You're forgiveness conscious. Si Job,
Because of lack of knowledge, he's always sin-conscious. Naintindihan niyo ba? Bilisan na natin. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law of the prophets, even the righteousness of God through faith in Christ Jesus, of Jesus Christ, to all who believe, for there's no difference. So the faith of Christ is saying, your sins are forgiven, your sins are covered, and your sins are not imputed to you. So you have no record of wrongs. As far as God is concerned, you are holy. Amen. Nandyan po ba kayo? So si Job, conscious ng kasalanan. For all have sinned and fall short by the law of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Freely. Ang kabayaran, ang kapatawaran ay galing sa salitang freely. By grace. Ibig sabihin, Dorian. Mabagong Dorian yan. Bakit? Ano ibig sabihin ng Dorian? Basa. Regalong walang presyo. Hindi mo binayaran. Kaya ang kaligtasan mo, ang kapatawaran ng kasalanan mo, tingin. Kaya tayo ay mga osas. Ano yung osas? Once saved, always saved. When you believe in Christ, you are once saved, you are always saved. Kasi paano ka ba niligtas? May ginawa ka ba? May ginawa ka? Wala. So, sa ginawa mo, hindi ka rin hindi maliligtas. Amen ba? O, tingin. So, anong problema ni Job? Lack of knowledge, sin conscious. Ano yung pangatlo? Fear. O, tingnan mo. Nung namatay na yung mga anak niya, nawala na yung kayamanan niya, alam nyo, sabi ng Bible scholar, hindi ho matagal naranasan ni Job yun. 6 months to 1 year lang. Oh. Basa. For the thing has come upon me, and what I dreaded has happened to me. Anong kinakatakutan niya? Baka yung mga anak niya, lagi may kasalanan, siya. Alam mo yun? Tapos ang kinakatakutan niya, pag Diyos nagbigay, Diyos babawi. Kinakatakutan niya. Nakita niya yung Diyos, hindi lang nagbibigay ng mabuti, kundi masama. Natatakot siya, baka kung anong mangyari sa buhay niya, kung anong mangyari sa kanya. Ayan, dumating na sa kanya. Lahat ng kinakatakutan niya. Tingin, parang sa atin, di ba? Sabihin natin, oh anak, baka ano ha? Ngayon, pinalitan ko na lahat ng confession ko eh. Lahat, pag nakita ko yung anak ko, anak, magiging boss ka, magiging big boss ka, pinagpala ka, anak, malusog ka, anak, naku, talo si Satanas sa'yo. Hindi na ako nagsasabing, oh ano ma? Hindi. I reverse all my declaration to my child, to my children. Wala na talaga. Naalis ko na. Amen. Ayan na, yung kinakatakot ko. Ang kinakatakutan ko, nangyari na sa akin. Ayan. Ano daw? Wala akong kapayapaan. Yan ang kinakatakutan niya. Baka wala akong kapayapaan. O, nangyari. Wala akong katahimikan. Nangyari. Wala akong kapahingahan. Nangyari. O, ano lang lagi naiisip niya? Sinasabi niya, pawang kabagabagan ang nararanasan ko. Yan ang lagi niyang sinasabi. Baka magkasakit, baka madisgrasya, baka lumala, baka hindi ngamot. Puro yan. Lahat yun. Remember, Job chapter 3 ka pa lang. Sinabi ko sa inyo, naiintindihan niya na yung Diyos, Job chapter 42. Ay, nako. Naiintindihan niyo ba? O ngayon, papalitan nyo na yung mga confession nyo, ha? O, tingin. Kaya nangyari, Job 1:18-12. Pasahin nyo na lang sa bahay dahil wala nang time si pastor, ha? Kaya pumasok si Satanas. Ayan, pinasok na. Sabi ng Panginoon kay Satanas, sapasin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan na matuwid na lalaki. Tingnan niyo yung Diyos. Kahit ang dami ng palpak ni Job, pinapakita pa rin ni Lord kay Satanas yung kabutihan ni Job. Hindi niya sinabi, nakita mo ba si Job?
lagi iniisip kung nagkakasalayan. Wala siyang record. Ganun kabait yung Diyos eh. Hindi niya sinasabi, tinan mo ba si Joel, lagi ganyan yung utak niya. Hindi eh. Kung anong meron ka kay Jesus, yun ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Nakita mo si Jerry, sobrang yabang yan. Hindi sinasabi yun. Ganon ang Diyos. Wala siyang record. Lahat ng kabaitan mo, kabutihan mo. Tapos, pagkatapos sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos na walang kapalit? Hindi ba? Binakuran mo siya at kanyang sambahayan at ang lahat na kanya sa bawat dako. Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya na ngayon ng iyong kamay, galawin mo siya. So sinahamon niya. Hindi niya alam, wala nang protection si Job. Wala na. Kasi yun yung buhay niya. Lack of knowledge, sin conscious, laging takot. Kaya sinansala siya ni Satanas. Yung anak niya lahat, patay. Patay ay sin, patay. Si Job may pigsa mula ulo hanggang talampakan. Sobra. Basahin niyo sa bahayan ang habang chapter niyan. So, Job chapter 1, Job chapter 2, parehas yan. Kaya, because of lack of knowledge, wala na, nagrumintado na si Satanas sa kanya. Isipin mo, para mamatay lahat ng anak mo. Patay lahat. Ubos yung ari-arian niya. Tapos siya, puro pigsa. Kasi he lives his life by rumors. Always sin conscious. Always fearing. O, tingin. Tapusin ko na yan. Ang record lang ni Job sa New Testament, wala ho siya sa Heroes of Faith. Basahin niyo Hebrews 11. Wala ho siya doon kasi hindi siya karapat-dapat na maging model of faith. Wala siya sa Heroes of Faith. Isang beses lang siya nabanggit sa New Testament. Tingin po kayo. Alam niyo bakit siya binanggit? Tingnan niyo. Tunay na tinawag nating mapalad ang nagtitiis. Narinig niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job? At ang inyong nakita ang layunin ng Panginoon. Kung paanong, kaya binanggit lang kasi ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Kahit na itong si Job, hindi kilala yung Diyos, sin conscious, laging takot, sobrang pagkamaunawain ng Diyos at pagkamahabagin ng Diyos. Kaya niligtas ng Diyos si Job sa karanasan niya yun. Tingnan niyo po, after a year, ito na ang buhay ni Job. Pagkatapos niya naiintindihan, Job 42, now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Paano siya binless? Nung malaman niya, makilala niya na yung Diyos. For he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female of donkeys. Kaya there's a warfare. Tingin po kayo, may action na gagawin. Kaya dapat attend. Pag may discipleship, sama kayo. Pag may Bible study, payagan nyo. So you must be full of knowledge of Christ. Para kaya nyong... ito ang blessing na ni Job. 1,000 female of donkeys. He also had 7 sons and 3 daughters. Bagong anak niya. Yung dati, lahat patay na. And he called the name of the first, Jemima. And the name of the second, Keziah. And the name of the third, Keriahapuk. Wala tayong time para tingnan natin yung pangalan, meaning. In all the land were found no women so beautiful as the daughters of Job. Wow. And their father gave them an inheritance among their brothers. Pambira, pinagyaman lahat. Verse 16. After this, Job lived ilang taon? And saw his children and grandchildren sa 4 na henerasyon. Wow! 4 na generation. Yung anak niya nagkaapo. Nakita niya, first generation. Yung apo niya nagkaapo. Kaanak, apo niya, second generation. Yung anak ng apo niya nagkaanak, third generation.
Yung apo niya, nagkaanak, fourth generation, 140 years. Then Job died, old and full of days. Yan ang buhay. Amen. Walang sumasagot. Anong secret? Knowledge of what you have in Christ. Amen. Kaya dapat ito lagi, tinan niyo po ang Panginoon, this is the last.